Welcome back sa ating YouTube channel at sa araw po na ito ay magkakabit tayo ng Android head unit sa ating Toyota Avanza. Yung mga nakaraang video po natin, kung nakikita nyo ay nag-upload tayo ng mga upgrades sa sasakyan. Siguro isa na rin ang head unit na pwedeng improvement na pwede nating ilagay sa ating sasakyan. Actually, gumagana pa rin naman yung ginawa natin na 2-din head unit and halos satisfied naman ako sa naging function niya in the past at nakita ko na matibay rin yung head unit na ganun, no? Although lately yung Bluetooth nung sa akin after few years ng gamit ay may mga times na hindi siya gumagana na maayos, wherein you have to turn off the car saka mo kailangan i-on ulit para gumana ng maayos yung Bluetooth. Pero bilang na bilang naman yung instance na yon, kaya para sa akin sulit pa rin talaga yung pagkakabit nun. Now this time, isa sa upgrade na naisip ko ay magkabit ng head unit. Siyempre, nagpaalam muna ako kay Mrs. Pumayag naman siya. Tingnan, nakakatuwa dahil nag-agree kami sa bagay na yon at ang dahilan ay gusto naming tahimik yung mga bata kapag kakasama namin sila. We're planning to have long rides and eventually sa araw na ito ay mapapatahimik namin sila dahil matutulala sila sa pinapanood while we are driving. So, samahan niyo po ako sa video na ito wherein we will try to explain kung paano i-connect at ano mga pwede natin gawin dito sa Android head unit na ito. Ito po ay isang Gearelec. Mura lang po ito sa mga online shops. Pero mas maganda matutunan nyo paano ikabit. Pero hopefully makabigay ako ng idea sa inyo kung paano gawin. Lalo na sa mga first time kagaya ko na magkakabit ng ganitong head unit. Let's go! At this point in time ay natanggal ko na yung aking lumang head unit. Ito ay isang 2-din. Ibig sabihin hindi po siya Android. Para siyang kung tawagin ay MP5. Right now I'm just checking the manual, lalo na tong meron tayong diagram and wiring system, yung color coding niya. Kailangan po ma-check natin yan. I think naman generally speaking ang mga color coding nito ay universal naman, so madali siyang ma-identify, pero mas maganda na rin may guide tayo para hindi tayo nanghuhula. Ang pinakamahirap kasi magkamali ka ng kabit ng wiring tapos masunog mo yung pyesa. So yun lang naman, just make sure na tama yung gagawin mo, tama i-connect mo at tama din yung pagtatapan natin. Kasi in my case, ito ang gagawin po natin ay kakabit tayo ng wire to wire na connection. Ibig sabihin hindi siya yung plug and play, no? So, magtatap talaga tayo, kailangan maingat tayo. Mas maganda kompleto tayo ng gamit kagaya ng multi-tester bago natin gawin para lang double check. Pero sa mga iba, lalo na yung mga sanay na sanay, unang tingin pa lang nila, alam na nila yung gagawin nila dyan. Sa mga kagaya nating first time, double ingat na lang talaga para hindi natin masira ang wiring system o pinakamalala, baka ECU pa madali natin sa ating mga sasakyan. Remember, wiring ay delikado din yan pag namali tayo. So, una, inayos na natin itong mga wire, yung mga dating nakakonect, tinanggal na natin yung mga hindi dapat na katap na para dyan, no? At saka syempre, we wanna make sure na we have the enough wiring para mahatak natin or connect natin na maayos yung panibagong Android head unit na ikakabit natin. So ito na nga, naglakas loob na tayong pakialaman yung ating sasakyan. Pero sa maniwala kayo o hindi, medyo nag-aalangan din ako. So ito, nag-splice na ako ng mga wiring, nire-ready ko na tong ating gagamiting socket, no? Yung connector natin para tama yung gagawin natin. So sakto lang yung mga wires na pinutol natin dyan or niready natin para madali tayo makapag-tap. Hindi rin pwedeng sobrang haba, hindi rin pwedeng sobrang iksi, dapat sakto lang. So tansyahan mode lang talaga to. Actually may naka-ready naman na siyang putol, talagang itutuloy mo na lang yung pagkaka-splice sa kanya. Bago ko to ginawa, nagpunta pa ako sa kaibigan kong may-ari ng isang automotive shop dito at nagtanong ako. Sabi niya sa akin, kaya mo yan, lakasan mo lang yung loob mo. At hindi nga ako nagkamali kasi sa video na to isang proof na kahit hindi mo alam talaga yung isang bagay at meron ka lang presence of mind, ay pwede mo magawa talaga siya. So, ikukwento ko rin sa inyo paano ko tinap yung mga wiring na to. Ang halaga ay alam mo yung ginagawa mo at lagi ngang sabihin na presence of mind. Alright, usapang wiring, paano natin ginawa to?
Yung dating wiring ng Avanza na nakaabang para dito sa yung dating niyang audio player, nung tinusok ko dati dun sa ating audio, ano ba, 2D yata ang tawag dyan, salpak lang talaga. Pero pagdating dito, kakailanganin na natin siyang splice. Hindi pa na lang siguro nakahanap pa ng pang wiring na ano, pero wala eh. Kaya ang ginawa na natin ay nag-splice na talaga tayo. So dalawang section lang to, isang set ng mga speakers at isang set na mula sa power at saka yung mga switches nya. So technically hindi natin nagamit ng kulay brown, which is key 2, key 1 which is yung orange, mabuti may label, at saka yung antenna na blue dahil hindi naman yun yung antenna ang gagamitin natin. So what we did is na-connect natin, color code lang po. Mapapansin nyo dito meron tayong yellow, of course that is the main line. I don't know, medyo malabo yata. Yan, this is the main line, ano. Base dito, ito daw po yung battery, yung yellow. So nakatap yan dun sa yellow din itong harness na ito. Then tester din tayo, ito nga consistent yung kuryente dyan, kaya dapat huwag kayo magkakamali. Yung black ay yung pinaka ground natin, at tama nga naka ground nga siya dun. Yung kulay orange na unang nakakabit dun, which is the IL, is illumination ang ibig sabihin yan. So I think pagka inon mo yung park light, doon siya mag-on. So mag-illuminate yung ano, halimbawa nakapatay siya pero mapapailaw pa niya yung sa screen. I don't know kung paano mangyayari, pero yun yung nakatapat sa kanya. At chinek ko, yun nga siya. So technically hindi natin nagamit to. Papatayin lang natin tong linya na to. Bagay wala naman tong ano, pwede nating iabang lang yan dyan. So yun din naman, wala rin naman dito technically 1, 2, 3, 4, 5 line lang to. Na yung kulay pink dito pinugot ko na kasi wala naman ng linya yan dahil ang linya niyan ay papunta dito sa aking backing camera. Asa na yun? Yung backing camera, ito po yung red na galing dito sa yung may yellow na to. So mangyayari dyan, iilaw lang yung ilaw dun sa likod kapag nag packing na ako or magre-reverse. So nagtakapat siya sa back. Dito tayo sa likod. So natandaan natin ito yung GPS, ito yung sa radio, kasi ito yung mga iba't ibang ports nya. Tapos dito yung sa mga socket na ginawa natin kanina, yung ni-splice natin. Now ang isang issue natin ay hindi na tayo gagamit nung brace nito, yung pinaka bracket nya. Ang gagamitin natin ay yung dito na lang sa harapan. Ilalak na natin siya kasama na nitong ating pinaka front cover. At ito kailangan natin putulin to ng exact dun sa dulo na to, kasi hindi po pwedeng andyan yan, syempre tatamaan yan. Para to sa mga mas lumang version ng Avanza, ito sa 2016 pataas, version 3 na ba to or ano, nalimutan ko. Anyway, yan, plug and play siya, as in tusok lang, kabit na siya. Ito babaliin na lang natin to, tapos ikakabit na natin, pero gagamit tayo ng screw. Dito sa screw na to, meron akong at least 5 different screws na dapat gamitin. Dito kasi sa likod, kung titignan ninyo, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. So 5 talaga siya. Okay, tapos na, naikabit na natin. Gumamit tayo ng screw dito, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko na mapakita sa inyo kanina kasi ang hirap din Ito may konti pang alog, higpitan lang natin yan. Ito mahigpit na. Kasi yung screw po, nahanap ko lang. Ang tanong kung gaano kalaki yung screw na kailangan. Meron yata akong sample dito. Kasi yung pinadala po sa atin, walang kasama. Ayun, ito. Oh. Ayan po yung screw na ginamit ko. Hindi ko malaman kung saan ko nakuha to dati Pero kung nagtatanong po kayo ano yung fit. Ito nga, medyo mahigpit pa ng konti Yan, ganyan lang. Maiksi lang siya. Napakaiksi lang po nito. Yan, pang plastic po yan. Yan po yung gagamitin natin. So na itsura nyan, ano natin, yan na po siya. Fit na siya. Mas malaki siya kaysa dun sa dati. Okay, yan, snug fit dapat yan. Ito na po yung pinutol natin dito kanina. Gagawin na natin, lalagay na natin yung lahat ng connection. Unahin na nating ilagay, actually huwag natin kalimutan ito, itong sa baba, pero ito muna mga mahabang kable. So we have this main connection, tap lang natin dito sa likod.
Yan. Then of course, itong ating backing camera. Okay. Ito yung 10 na input. Dapat dito siya sa kabila. Dapat po snag-fit siya, no? So ito naman yung marami-rami. 16 yata ito. Ilan ba ito? Anyway, push lang naman tayo dito. Dito lahat nakalagay ng mga audio. Ayan, tunog. Pero siguraduhin pa rin natin nakabaon. Okay. Next natin obviously is the USB. Hindi pa naman tayo kailangang magsalpak ng USB, pero ilagay pa rin natin to. Maybe in the future. And then paglagyan. This is the 4. Okay. And then next one is the 6. Yung pangalawa. Siguro at ano to? Apat lang din yung connection ng kapareho. Dahil sa tabi. Kung mapansin nyo, may isang socket na natira dito. Kaya hindi kasali. No? Tapos, obviously, we have the antenna. Pero mamaya na natin kabit yung antenna. Unahin natin itong GPS. Ito, hanapan natin to ng spot na maganda dyan. Na hindi siya alog-alog. Dapat nakafix yan kasi GPS, ano yan, antenna. So, saan natin kakabit yan? Dito lang din sa ilalim. Ilagay na natin ito. Ikot. Yan, nakafix na siya. Then next natin, kakabit natin yung ating backing camera. Saan nakalagay ang backing camera? Ito. Yung makahiwalay na yellow na to. Siya ay triggered by this color pink. Ayan, medyo maiksi. Lalapit ko lang ito mamaya. Unahin na natin itong audio connection at saka yung video para sa aking TV Plus. Hanapin natin yung CBS. Yan, CVBS in 1. So dyan siya mapupunta. Okay. Then yung ating audio in, audio out ito, audio out. Ano tayo ng audio in right, and audio in left. Siyempre color code lang naman yan eh. Yan mahirap gawin. So technically ito lang yun, no, yung input natin. Yung lahat ng out naman natin, kung may kakabitan pa tayo ng video palabas, maganda dito, meron din siyang left right, tapos meron pa siyang subwoofer. Ang gagawin lang natin dito ay lalagyan na lang natin ng electrical tape para hindi sila sabog-sabog. Pwede namang wala, kaya lang malaylay sila dyan. Yung magiging problema natin. Masyadong pigain. Okay. And ready na tayo i-input. Ang paglagay nito, dapat ilalim muna. Hindi ako nagkakamali. Naglagay kasi ako nitong medyo lutang siya. Angat lang natin. Alright. Pitik-pitik. Dapat yata tanggalin na natin ito. Ingat lang sa pag tulak-tulak, siguro doon lang nakafit. Ayan na dito. Okay. Tara, test na natin. Anong patayan? Ano muna tayo? Ito yan sa taas. Yeah! Gun double action. Okay, so this is the TV Plus. Babaan lang natin muna yung volume. Yan yung uli kong settings, no? Nakakonect pala siya sa TV Plus. Ang TV Plus natin nandito lang. Okay, tapos paano natin na-navigate ito? Pwede tayong mag-home. Yan. Pwede rin tayong mag-Google Maps. Pero dapat kasi ang alam ko connected sa internet para accurate, ano? So, pwede tayong mag-home muna. Yung mga apps, pag sabay-sabayin, dapat ma-off. Off muna natin sila para hindi kumakain ng memory. So, punta tayo dito sa kanan. Obviously, music, Bluetooth, pwede rin tumawag dyan. Radio, try natin yung radio. Oh, di ba? Siyempre, volume.
learn to love me, babe. No, mahalaga dito ka magbabak para mako-close yung app. Kasi pag nag-tap ka dun sa ibang app, nagra-run pa rin siya kahit nag You can also play video. Sabi ko nga kanina kung may USB ka, wala naman tayo nilagay na USB. Yun yung naka-play niya ng audio. Linaw ng screen, no? Diba? IPS kasi ang screen nito eh. Medyo maganda-ganda rin. Then if you want naman makapag-play ng TV Plus or kahit anong audio or video player, punta lang kayo dito sa kanan. Merong AV in. Yun yung hahanapin niyo. AV in. Kinabit kang video okay dyan, pwede na. Dad Connect Dishes Special with great. And then meron din tayong Google Chrome, Play Store. Andito lahat ng mga ano niya, apps niya. Ayan. So, yun lang. I guess madali lang gawin, ano. Ito naman yung sa Google Maps niya. Pero dapat connected sa internet eh. Ito kaya maghahanap ng connection niyan. Wala pa tayong internet dito. Ang Bluetooth naman, ito meron sa taas. Tayo siguro sa settings. Home settings. Yan ang Bluetooth. Pwede nating i-on, pwedeng i-off. Napapangalanan din siya. Car BT 1234 lang naman yung code. Ang bilis na may pares. Back. Just like any Android. Kahit cellphone pa yan. Car device. So yan yung. So this one is 464. GPS positioning. Meron tayo connected. Pero since I think this is Android 12 eh. Nasa 13. about naman tayo. 13 ba nakalagay? Ayun, Android 13 na siya pala. Although may 14 na yata. Pero still a good one. That's all. So if you like this video, sana ay mag-subscribe po kayo at mag-like naman kahit pa paano. Salamat, paalam po.